Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Gandang hapon, Father. Atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagsilang ng ating mahal na ina, si Birheng Maria. Atin pong palakpakan ang ating mahal na ina. Kasabay po ng ating pagdiriwang sa kanyang karawan, atin din pong alalahanin ang lahat ng mga may birthday mismo ngayong araw na ito. Sila'y ipagdasal din natin at gayon din ang pasasalamat sa Diyos mismo sa ating buhay na taglay at sa biyaya ng kapanganakan na sa ating sumapit at ating pinagdaanan. Pagdasal din po natin ang lahat ng mga naglalakbay, ang mga librarian at mga foreign medical professionals para sa kanilang board exams, ang mga naghahanap trabaho, ang kagalingan ng mga may sakit, at ang lahat ng mga pinangakuan nating pagdadasal. Upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos, hingin natin sa Kanya, sa tulong ng bawat isa, ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Sabay-sabay, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating awitin ng papuri bilang pagpaparangal sa Diyos sa biyaya ng buhay na umaapaw. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y
Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang kaloob mo sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinangako na Kristo ng mahal na Birheng mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Ina ng Tanan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay, buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilanlin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita, poon, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Maganak ka, Birheng mahal, ikaw ang inang nagsinang sa araw ng katarungan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinagpasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. At winika nito sa kanya, Jose, anak ni David,
huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang pagkahulog ay kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong pagpapasya na magsimba, lalo tigit dito po sa pambansang dambana ng ating pong Jesus Nazareno. At ngayong ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria, the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Sumasagi ho lagi sa isip ko yun hong kasabihan na very popular in English. Like mother, anong kasunod? Mukhang hindi niyo pa narinig. Narinig yun na tiyak. Like mother, like son. Sasabihin nila, parang unfair naman para sa mga tatay. Di gawin ho nating equal. Like father, like daughter. Pero ho, kung atin hong pagsisikapang bigyang kahulugan na kung anong nakikita natin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, ito'y umuugat sa kanyang pinagmulan, ang sa kanya'y nagsilang, walang ibang iba kundi ang ating mahal na Birheng si Maria. Salamat sa ating mahal na inang si Maria, nandirito sa ating piling ang Diyos na manunubos, ang pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang mahal na ina. Tatlong bagay po ang nais kong bigyang pansin sa pagdiriwang natin ng kanyang pagsilang, na nais kong bigyan din natin ng ugnayan, kahulugan, mismo sa ating kapanganakan. So, habang pinagninilayan ho natin ang kapanganakan ng mahal na Birheng Maria na siyang ating kapistahan ngayon, huwag ihihiwalay na ito na rin ang mag-akay sa atin upang atin hong mapagnilayan yung ating mismong kaarawan, ang ating pagsilang. Tuwing meron hong blessing ng mga may birthday, hindi ako nakokontento sa panalangin na nakahanda. Instead, I compose something more personal na natural. Ito ay something personal. Pinagsisikapan kong mailaman ng panalangin iyon at pagbabasbas ang mga tunay na katotohanan na hindi natin dapat kalimutan kapag tayo ay nagdiriwang ng kaarawan. Ano yun? Na ang lahat ng ating pinagdiriwang na kaarawan, ang buhay nating taglay ay galing sa Diyos. Naalala ko nga ho, tuwing meron hong funeral mass, di ba? Meron hong mga pambansang awit sa mga lamay. No? Di kita malilimutan, pananagutan, meron pa hong isa. Hiram sa Diyos. Alam mo natin yan, di ba? Kailangan bang may mamatay para ito awitin at pagnilayan? Ngayon ho, this time, kaarawan ng mahal na Birheng Maria at mismo sa ating kaarawan, pagnilayan ho natin at tanggapin ang katotohanan na kung sino siya at kung sino tayo, kung ano tayo ngayon, saan tayo naroroon ngayon, ang lahat ng ito'y hindi lamang hiram, kundi bigay ng Diyos. Lagi kong binabanggit sa mga mag-anak, mga anak, magulang, ang bawat pamilya ay regalo ng Diyos sa isa't isa. Hindi ho natin pinili kung sino ang ating magiging magulang. At ang mga magulang, kung pwede lang mamili ng mga anak, lalo na't nagiging pasaway ang mga anak nila at sakit ng ulo, sakit ng kalooban, wala na ho tayong magagawa.
may nanalo na. Nagpasya na ang Diyos na siya ang magiging mga magulang mo, sila ang magiging kapatid mo, at siya ang magiging kapamilya ninyo. Therefore, sa loob ng pamilya, tayo ho'y regalo ng Diyos sa isa't isa. Kaya, lagi hong panghawakan na ang buhay kong taglay at ang buhay na ibinigay na kay mahal na Birheng Maria, ibigay ng Diyos. Hiram natin lahat sa Diyos. Kung kaya, sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng kaarawan, o hindi man kaarawan, sa bawat oras, araw, at sandali na nadadagdag sa ating buhay, di ho natin namamalayan, tayo ho'y isang hakbang na namang papalapit kung kailan tayo papanaw na siyang maghahatid sa atin sa Diyos na sa ating maglikha. Do you follow? Birthdays bring us closer to God. At hindi lang ho doon, inilalapit tayo kung kailan tayo papanaw. Nakakatakot. E di sabi nung ng isa, e di wag na mag-birthday. E di ikaw na, wag ka mag-birthday. Pero yan ho ang pinakamasayang yugto ng buhay natin, di ba? Ang pagsilang, ang kaarawan. Di lang dahil may handa, kundi kung atin nung lilingunin, marami tayong nalampasan na higitang mga pangyayari at yugto sa ating buhay. At muling pinapanibago, pinapanumbalik at binibigay ng Diyos ang isa na namang pagkakataon upang tayo'y makausad sa buhay. Without knowing na tayo'y napapalapit ng napapalapit sa Panginoon. Kung kailan yon, di ho natin alam. Kaya the moral of the story is, tuwing may birthday ho sa atin, tulad ng birthday ngayon ng ating mahal na ina, ito nawa ang laging magpaalala sa akin na babalik ako sa Diyos upang magpasalamat. Ilan sa atin ang nagsisimba pa pag birthday niya? Nawala na ho yung ganoong kustumbre at kaugalian. Di ba? Dapat may handa. Dapat may celebration. Pero yung magsimba, saka na. Ibalik ho natin yung ganoong kasanayan at kaugalian na hindi lang magbabalik sa atin sa simbahan, kundi ito nawa ang magpaalala sa atin na ang buhay nating taglay ay hiram natin sa Diyos Kanyang bigay. Kung ano si Maria, ito'y dahil ito ang kaloob ng Diyos sa Kanya. At siya rin ang bigay ng Diyos para sa atin sa sanlibutan. Kalawa, kasabay ho ng pagpapahalaga natin sa ating karawan na magbabalik sa atin sa Diyos, sana'y pipiliin din ho natin ang mga pinili ng Diyos para sa atin. As I've said, pag nakita ho natin yung parents ng iba, buti pa sila. Buti pa yung parents niya. O kaya, mabuti pa yung mga anak niya. Ang babait. Seryoso sa buhay, nagbibigay, nakatapos. Meron hong ganong tendency tayo na magsisi sa ating mga kinalalagyang pamilya. Friends, they come and they go. Ngayon, friend kayo, mamaya i-unblock ka na. Iba-block ka na or i-unfriend ka na. Pero families, they stay. And we have to choose the family because they are God's gift to us, much as we are also God's gift to our own family. Yan ho ang nangyari sa ating mahal na ina. Siya'y ibinigay ng Diyos, si Maria, kay Santa Ana at kay San Joaquin, upang siya rin ang magbigay sa sanlibutan ng Panginoong Hesukristo na isinilang niya sa mundo. Kaya kung ito ho ang pinili ng mahal na Birheng Maria, mangyari nawa sa akin ang kalooban mo. Fiat, let your will be done unto me. Sana pipiliin din ho natin ang pinili ng Diyos para sa atin. One concrete question.
Kung bubuksan ho natin at sisilipin natin ang inyong mga Facebook account, Instagram, may picture ba dyan ng inyong pamilya? Father, pati ba naman yan? Ganyan ho kahalaga ngayon ang Facebook. It mirrors who we are. Ito'y sumasalamin kung sino tayo. So, tanungin natin ang ating mga sarili. Oo nga, no? May picture ng friends ko, may picture ng aso ko, may picture ng mga classmates ko, may picture ng mga artista. Pero may picture ba yan ng parents mo? Nandiyan ba ang picture ng mga kapatid mo? May picture ka bang kasama sila? Isang simpleng bagay yan, maliit na bagay kung tutusin, pero it shows to us how much importance we give to our family. As I've said, ang pamilya ho'y hindi natin pinipili. Ang Diyos na ang pumili kung sino ang pamilyang kinabibilangan natin ngayon. At dahil ito'y pinili ng Diyos para sa atin, at tayo'y pinili rin ng Diyos upang maging miyembro, kasapi ng pamilyang kinabibilangan natin, mahalin natin ang pamilyang pinili ng Diyos para sa atin. Ito ang ginawa ni Maria sa kanyang pagtanggap na maging ina ng manunubos at maging esposo si San Jose tulad ng ating narinig sa Ebanghelyo. At ikatlo, sana po habang tayo'y umuusad sa buhay, sa bawat araw, bawat pagising, bawat taon na nadadagdag sa atin, maging palaisipan at katanungan para sa atin, ano bang mission ko sa buhay? Bakit ba ako nandirito? Bakit ba ako nandito sa mundong ito? Naalala ko ho, it's a confession. Kinikwento ng nanay ko, wala naman kayong lakad, no? Hindi kayo nagmamadali. Mag-a-abroad daw ho noon ng tatay ko, gustong pumunta ng Guam. Nagkataong jaunties ang nanay ko sa akin. Bumili daw ang tatay ko ng pampalaglag. Dito daw sa Quiapo. So noon pa, no? 58 years ago, meron na hong mga painom dyan na pampalaglag. Ininom daw ng nanay ko. Pero, wa-effect. Malakas daw ang kapit ko. At cesarean ho ang pagkasilang sa akin. Talaga namang matigas. Si Father, no? Tigasin. Malakas ang kapit. Cesarean pa. Ang laki sigurong sanggol ito ng isinilang. Now, minsan ho tinatanong ko, bakit hindi ako natuloy ilaglag? Napigilan ko pa ang tatay ko mag-abroad. Namblema pa nanay ko na hindi siya handa sa ikatlong anak. Ako ho yun. 4 po kami. Anong mission ko? Anong plano ni Lord? Bakit hindi niya ako hinayaang mawala? Hindi ko sinisisi aking mga magulang. Ngunit higit na mahalagang tanong, anong plano ng Diyos sa akin? Ano bang gusto niyang ipagawa sa akin? Ano bang gusto niyang mangyari? What is God's purpose for me? Listan mo natin. Ano bang mission ko? Ba't pa ako nandito? Ito ang dapat nating tanungin tuwing tayo ay nagigising. Bawat taon na tayo ay nagdiriwang ng kaarawan, ano bang mission ko? Bakit ako nandito sa mundong ito? Ang mahal na ina, napagtantuhan natin, may misyon ng Diyos na gustong ipagawa sa Kanya. Siya ang magsisilang ng Diyos upang maging tao sa piling nating mga tao. Ang pagkatao ng Poong Jesus Nazareno ang siyang ambag ng mahal na ina sa ating Panginoong Jesus. At kung wala si Maria, kung siya'y hindi nakipagtulungan
sinalungat ang plano ng Diyos, wala ho tayong kaligtasan. Wala tayong kaligtasan. Walang Quiapo, walang Poong Jesus Nazareno. At ang lahat ng ito ay utang natin sa mahal na Birheng Maria na simula pa sa kanyang pagkasinapupunan ng kanyang ina hanggang sa kanyang pagsilang at sa kanyang buong buhay, sinikap niyang tuparin ang plano ng Diyos at misyon ng Diyos para sa kanya. Kaya sana ho sa kapistahang ito ng mahal na ina sa kanyang kaarawan, pagnilayan natin ang sarili nating kaarawan. Bumalik tayo sa Diyos at magpasalamat, Lord. Salamat sa taon, salamat sa buwan, salamat sa oras ng aking kapanganakan. Salamat sa mga pinili mong magulang, sa aking mga kapatid at sa pamilyang aking kinabilangan. Salamat sa lahat ng aking mga pinagdaanan noon hanggang ngayon. At nawa, pagsikapan ho natin patuloy na tuklasin at gawin ang misyon ng Diyos at plano niya para sa atin. Sa gayong paraan, hindi ho tayo nalalayo sa ating mahal na ina na buong buhay niyang pinagsikapan na magpasalamat sa Diyos, pahalagahan ang lahat ng taong pinili ng Diyos para sa Kanya. At buong saya niyang tinupad ang misyon ng Diyos na nais ipagawa niya kay Maria. Maligayang kaarawan po, mahal na ina, at sana'y tulungan mo kami na matulad sa iyo sa pagsunod sa Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang mahal na ina. Magsitayo na po ang lahat. Sa bawat kahilingan ng ating pong tugon, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ulitin natin. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang simbahan, naway walang takot na ipahayag ang ebanghelyo na pinagkatiwala sa kanya ng anak ni Maria. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang mga walang pananampalataya, naway lumapit sa Panginoon na nagatawang tao upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa ating mga ina, naway ibigay natin ang nararapat na pagmamahal at paggalang na kailangan nila. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa tulong ng mga panalangin ni Maria, naway maibalik sa kawan ang mga tumalikod sa pagtupad ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. At tinawang tanggapin si Jesus sa Eucharistia bilang Diyos na kapiling natin. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Pagdasal po natin, maging ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan mismo ngayon, silang mga pinangakuan nating ipagdarasal. Kasama na ng mga may sakit para sa kanilang kagalingan, hanap buhay sa mga naghahanap, kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay malayo sa ating piling. Para sa kanilang lahat, manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa Diyos ang iba pa nating mga personal at pamilyang pamangailangan.
O Diyos, amang makapangyarihan, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa biyaya naming taglay, ang buhay na sa iyo umuugat. Naway magamit namin ang lahat mong bigay at pahiram upang makapaglingkod sa iyo at maging biyaya rin sa iba. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong balang, tanggapin iyong basmasan nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak na si Jesus ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Birheng Maria na di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa kanyang pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ni Jesus na iyong anak, nang isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ni Jesus na iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanglibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ihinagpala ang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay.
Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, ni Santa Ana at San Joaquin, kanyang mga magulang, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayong lahat ay naging magkakapatid dahil sa ating Poong Jesus Nazareno. Iisa ang ating ina at isa rin ang ating kinikilalang Ama, ang Diyos Ama. Sabayan natin si Jesus sa pagkilala sa Diyos na Ama nating lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad
namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ating pagsaluhan, ang makalangit na kapayapaang sa ating lahat ay bigay. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na naalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang dahilan at bukal ng ating buhay. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ibabalik upang tumanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
makilala ko. Kung umiiwas at nagtatago, sa Diyos ako'y nalalayo. Sana'y turuan mo nasain ng puso upang maglingkod, laging maghandog sa iyong anak si Kristo. Aming Ina, sa mo'y dingding sa Panginoon ipagdasal. Aming hiling, aming Ina, sa mo'y dingding laging panglawan, aming hakbang magpakailan, Ama. Aming Ina, sa mo'y dingding, aming hiling sa Diyos iparating. Aming Ina, sa mo'y dingding sa Panginoon ipagdasal. Aming hiling, aming Ina, sa mo'y dingding laging panglawan, aming hakbang magpakailan, Ama. Laging tanglawan, aming hakbang magpakailan, Ama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan sa pinapagsasalo-salo mo sa piging na banal. Sa kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria, na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng aming kaligtasan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tulad po ng ating pagninilay, sagipin ho natin yung awiting hiram sa Diyos. No? Huwag lang natin awitin pag meron hong namatay. Huwag na ho nating hintayin awitin sa atin habang tayo'y pinaglalamayan. Awitin ho natin
mismo, no? Pagnilayan ho natin, hiram sa Diyos, no? Pagnilayan natin, nang sa gayon, muli natin mapagtanto, tulad ng mahal na ina, tayo'y magpasalamat sa Diyos, tayo'y tumino at umayos sa pakikipag-ugnayan sa mga piniling tao ng Diyos para sa atin. Una, ang pamilya sa lahat. At laging tanungin, sino ako? Anong misyon ko? Anong gustong ipagawa ng Diyos sa akin? Bilang pagpaparangal sa ating mahal na ina, awitin po natin ang panalangin natin sa Kanya na madalas po nating inaawit sa nobina, ang Mary Immaculate. Nang sa gayon, ito ang maging harana, awit natin pasasalamat sa mahal na Birhen sa kanyang pakikipaglakbay sa atin. Awitin po natin, Immaculate Mother. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Muli, palakpakan po natin ang mahal na ina. Siguro ay nagtataka kayo, ba't si Father naiiyak? May kasalanan siguro. Di ho, tears of joy yan, tears of joy. Na habang tayo'y buhay hanggang kamatayan, makakaasa tayo sa panalangin ng ating mahal na ina. Pray for us sinners now and at the hour of our death. Yan ho ang regalo sa atin ng mahal na ina. At sana'y bilang regalo sa Kanya, tularan natin siya. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin ating tanggapin ang pagbabasbas sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa Birheng Maria ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birheng Maria na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo'y sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng lahat magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at tularan si Maria, ina ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Kasabay ng mahal na Birhen, awitin natin, Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilihingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan
sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Happy weekend po sa ating lahat.